Okay, so now our topic is about list here in HTML. Okay, so when we say list, ito yung mga nakikita natin na bulleted. Okay, yung iba naman merong number. Okay, and then yung iba is merong mga ABCD. Okay, so magagamit natin yun minsan sa Microsoft Word. Napakadaling gawin ng mga yon. Okay, so meron tayong two types of example ng list. Okay, sabi the list on the left uses bullets to mark the list elements and it's known as an unordered list. Okay, so when we say unordered list, ito yung gumagamit ng mga bullets. Okay, so ibig sabihin mga bulleted sila. Kahit ano pa yung ginamit na yan, mapa-square man yan, bilog man yan, or disk man yung nakalagay dyan, that is considered as unordered list. Okay, and then the one list on the right uses number to mark the list elements and it's known as an ordered list naman. Okay, so pag sinabi natin may sequence, let's say for example 1, 2, 3, A, B, C, D, Roman numeral 1, 2, 3, okay, those are ordered list. Okay, so paano ba natin ginagawa itong ordered list dito sa ating HTML? Okay, so naglagay na ako ng mga fundamental codes natin dito. So meron na akong HTML open, HTML closed, head open, and then head closed, and then may title na tayo which is list. Okay, and then title closed. And then sa loob ng ating HTML is meron na tayong body. Okay, so try natin paano gawin yung list dito na nandito. Okay, so try natin to. Okay, so try ko na lang kopyahin itong okay, so tanggalin natin to. Okay, so pagka niload natin ito sa ating save ko muna. Okay, so i-save natin. Pagka ang gamit mo is itong Notepad++. Okay, so pag nag-save as tayo dyan, mas madali na kasi piliin mo lang dito yung HTML file, hypertext markup language file. Okay, pagka ganyan yung pinili mo, hindi mo na kailangan mag.html dito. Okay, so kahit wala na yun, suburahin ko na lang yan. Pero kung Notepad ang gamit mo, kailangan mo mag.html. Ganyan ha. So since Notepad++ ang gamit natin, hindi ko na gagawin yun. Okay, dito pangalanan ko lang ito ng list. Okay, save. Sige, ayan. So pag niran ko to sa browser natin, ito yung file natin. Pag niran ko yan sa browser natin, ito yung lalabas. Ayan. Diba? So kung makikita mo is hindi pa siya nakaayos katulad ng sample natin kanina na merong mga bullets. Okay? So ngayon ang gagawin muna natin is yung tinatawag nating unordered list muna tayo. Okay, so paano ba gawin yung unordered list natin? Unang-una, gagamit tayo ng tag na UL. Okay, sa UL muna tayo. And then, yung UL na yan, meron siyang kapartner na close tag. Ayan. And then, after nyan, sa loob nitong open UL natin, or open unordered list natin, meron tayong code na gagamitin dito sa mga list na gusto nating lagyan ng bullets. Okay, so unang-una doon is itong LI. Ayan. Ayan, so LI yung gagamitin natin. Pwedeng, by the way, pwedeng capital or pwedeng small letter yung gamitin natin dito. Pero, siguro para mas madaling ma-emphasize natin yung mga codes natin, gagawin ko na lang, i-capitalize ko na lang siya. Okay, so dito, pagka nalagay natin yan dito, open UL, then close UL, and then, ayan, slash yung close natin. So, kung itatest natin to, save natin. Try natin i-run. Okay, ito yung magiging output natin. Kung mapapansin mo, meron na siya ditong tuldok. Okay, meron na siyang bullet list. Okay, so tapusin natin yung ating code. Copy paste lang natin to dito. Okay. Ayan. So wala nang problema kahit may space yan. Okay, and then save natin. Then try natin i-run. Ayan. So yan yung itsura ng ating unordered list. Okay. So sa unordered list natin is meron tayong mga ginagamit na codes. Okay, so meron tayong mga ginagamit na codes na ito. Okay, LI. Okay, that will serve as the indication na yung item sa loob niyan is yun yung kukubiran natin ng unordered list na button. Okay, kung square man yan, pwedeng circle. Okay, so yan yung mga options natin. And then dito sa unordered list natin, pwede tayong mamili ng design. So meron ditong mga common designs na pwede natin gamitin dito sa unordered list natin. Okay, so try natin gamitan ng ibang itsura yung ating list. Let's say for example, kung makikita mo to, ang nakalagay dyan is bilog yan. Okay, bilog na may kulay sa loob, shaded yung loob. So try naman natin subukan, copy paste ko to.
Okay? And then subukan natin yung itsura ng ating another options dyan. Okay? So para makapaglagay tayo ng ibang itsura ng bullet natin, so ang code na lang natin dito sa loob ng UL natin is style. Ayan, style followed by, ayan, then double quote, and then list style type, meron nata dito, ayan. Okay, so ayun ang kagandahan kapag naka-Notepad++ tayo, automatic yung code natin, yan. And then, lagay mo lang dito, and then ano yung itsura ng mga gusto mong gamitin, so square tayo, ayan, so enter lang. Okay, so test natin itong code na to kung ano yung magiging output natin. Save, then run natin. Okay, so dito is circle, and then dito is naging square siya. Okay, so yan yung paggamit ng unordered list natin. Okay, how about the others? Try naman natin yung iba pang mga, aside from square, try natin yung isa pa. Okay, so copy paste ko na lang to. So dito, ang pipiliin naman natin ay try natin itong circle. Okay, circle. Save. Ayan, save ko na. Then list. Okay, so ito yung circle natin. Ang circle natin is katulad lang rin siya nitong ating disk. Okay, so ito kasi is disk itong ginamit ko dito. So ito yung pinaka default. Okay, so ito yung pinaka default na bullet ng HTML natin kapag ka ang ginamit natin is ganito lang. Okay, so wala tayong nilagay na style. Okay, so ang default niya is bilog lang. Okay, and then pag naglagay na tayo ng style, ito yung mga options natin. Meron tayong square, itong circle, ibig sabihin bilog din siya na walang shade sa gitna. Okay, so yan yung ating mga pwedeng gamitin. Aside from that, pwede tayo maglagay dito ng list, pero nakalagay sa kanya is none. Okay, so none. So ano yung magiging itsura niyan? Ay, balik natin. Okay, try natin dito sa pangatlo, pero gawin natin siyang none. Okay, so save natin, Control S, and then run, refresh. Okay, so ganun pa rin siya, pababa siya. Okay, pero hindi siya naglagay ng bullets. Okay, so anong kinaibahan yan? So, kung kanina wala tayong code na UL dito, kung matatandaan mo, isang line lang si apple, orange, tsaka bananas natin. Pero dito, wala kang makikitang bullet sa kanya, pero pababa pa rin siya, style pa rin siya ng list pattern pa rin siya. Okay, so ganyan po yung paggamit ng ating unordered list. Okay, UL is unordered list. Okay, next naman is we're going to discuss about the ordered list naman. Okay, so paano naman natin ginagawa yung ating ordered list? Okay, so test natin yung ating ordered list dito rin sa may Apple natin. Okay, so dito, burahin ko lang to. Ayan. So ang papalitan lang natin dito is itong UL na to. Okay, instead of UL, gagamitin natin siyang OL. Okay, stands for ordered, hindi orange. Okay, ordered list. Okay, O. Ayan. So ordered list na gagamitin natin. So test natin ano yung magiging default niya pag sinave natin to. Okay, try natin, run. Ayan. So ang default niya is 1, 2, 3. Ha? Pag wala tayong nilalagay na style dito, ayan, simply UL lang siya, open UL and then close tag UL, 1, 2, 3 yung, ibig sabihin number from 1 and incremented yung ating magiging number dyan na gagamitin. Okay? What if gusto ko, ang itsura ng list ko is hindi number, ang gusto ko is letter. Okay, so paano natin gagawin yon? Dito, magdadagdag lang tayo, close ko na to, ibang dami na nakabukas. Dito, magdadagdag lang tayo ng type natin. Okay? May type ulit tayong lalagay dyan. Then equal, double quote, and then ano yung gagamitin mo. Okay, so pwede tayong mamili dito ng sabihin natin, ayan, capital letter A. Okay, so what will be the output kapag capital letter A yung ginamit natin? So try natin i-run. Ayan. Okay, so mapapansin mo may ABC. Okay, ABC, and then capital letter siya. Okay, what if gusto ko maliit? Paano naman kung maliit na letter A, B, C, D, or alphabet yung gusto kong gamitin? Siyempre, liitan mo lang to. Ayan. Liitan mo lang. Small letter mo lang yan. And then, save natin. Then, try natin i-run. Ayan. So, ito naging output natin. Okay. So, kung i-copy paste ko yan dito, and then babaguhin natin. Ito, capital. Save. Control S. Then, refresh mo lang dito. Okay. So, ito na yung naging output natin. Ito is small letter. And then, this one uses a capital letter. Okay. How about, gusto ko naman is Roman numerals yung aking ordered list. Okay? Roman numerals na maliit or small letter. Okay? So, ayan yun. Diba? Ang 1 natin sa Roman numerals ay I.
Okay, so kung yan ang gagamitin natin na type, yan, i-type mo lang yung I dun sa loob ng open close parenthesis, then save, and then test natin. Ayan yung ating output. Okay, so 1, 2, 3. Okay, so paano kaya kung meron pa tayong pang-apat? What will happen? Okay, ano pa bang fruits natin? Sabihin natin apple, orange, banana, and then grapes. Then save. Okay, control S lang, and then test natin siya. Ayan. So grapes natin is Roman numeral 4. Tama, 4. Okay, so what if ang gusto ko naman is capital na Roman numeral? Ganun lang din, lalakihan mo lang tong I natin, and then save. Ayan natin, retain lang natin siya para makita ko pa rin yung example. Ayan, so letter I na malaki, control S, and then run natin. Ayan na siya. Okay, so ito na yung ating Roman numerals na capital letter. Ayan, so ganyan lang yung paggawa ng mga list dito sa HTML natin. Okay, and then aside from that, meron pa tayong another list na pwede nating gamitin kapag nagawa tayo ng mga web page natin. Okay, so ano kaya yung itsura noon? Okay, pag itong next natin is tatawagin natin siya na description list. Okay, so description list naman yung gagamitin natin ngayon. Okay, so paano ba tayo gumagawa ng description list? Okay, so para magawa natin yan, ang pinaka code lang natin dito is ayan, open and close ulit, and then DL for description list. Okay, and then ang gamitin natin, let's say for example, description ngayon gagamitin natin. Halimbawa, description of HTML. Okay, what is HTML? Okay, so ganyan natin yan, DL. Ayan, so open DL, close DL. Ito yung pinaka term natin na ginagamit. Okay, ito yung pinaka lalagyan natin ng description, di ba? And then sa ibabaw niya dapat meron dito, okay, ganito pala, sorry. Ayan, dito sa ibabaw niya is DL, while dito naman is DT. Definition term kasi yan. Okay? A description term. So ito naman description list naman yun dito. Okay? And then dito lagay na natin yung ating ito yung term, and then nasan natin ilalagay yung meaning. Paano yung gagamitin natin sa meaning? So ang gagamitin natin is na code dito is DT naman. Okay? And then ang meaning natin is dapat is naka open close rin siya, may open and close tag din siya. Okay, so try natin ilagay yung meaning ng HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. Okay, ayan, Hypertext Markup Language. Okay, format of web documents. Ayan. And then dito sa ilalim, siyempre kung may open DL tayo, dapat meron din tayong close DL. Ayan. So kung na tayo open, close, open and then close, and then meron tayong open dito, and then meron tayong close dito. So test natin siya. Ayan ko na lang ito. Ayan, save. Ayan. So pag nira natin siya, ayan yung itsura niya. Description list natin, HTML, Hypertext Markup Language, format of documents. Okay, so ang dami na natin ilagay dito. Close ko lang. Okay, so ganyan yung ating description list. Okay, so test natin sa iba pang mga list natin. Let's say for example, browser. Okay, so ito muna type natin. DL, ayan. Tapos kopyahin natin to, browser. Ito yung ilalagay natin dito sa loob ng DD na tag natin. Ayan. And then, itong browser is yung dun sa ating DT. Ayan. So, dito na tayo. Tapos dagdag din natin itong email. What is email? So, try natin yan. Kopyahin mo natin to. Ayan. Tapos palitan na lang natin email. Ayan. Tapos lagay natin itong kanyang description. Ayan. Okay. So, dito na siya. Okay. Tapos, dagdag pa tayo ng isa pa. Copy-paste lang natin ito ulit. Diba, multiple terms yung meron kang ilalagay doon sa web page mo. Okay, so try natin tong file transfer protocol. Okay, file transfer protocol. Tanggalin natin to, baka hindi mabasa. Okay. Yan. And then, ang meaning niya is ito.
So, I guess, okay na tong 1, 2, 3, and then 4. So, 4 na terms lang yung gamitin muna natin for example. Save. Then, test natin. So, ito yung ating maging output. So, HTML, Hypertext Markup Language, browser natin, a piece of software such as Mozilla, Internet Explorer that allows the computer to access display documents. Okay, so usually, ang gamit ko ngayon is Google Chrome. Okay, and then email, okay, mail that electronically transferred by the computer. And then, FTP natin, File Transfer Protocol. Okay, that's a standard method of downloading and uploading files over the internet. Okay, so ganyan yung paggamit ng definition list natin. Okay, so next naman, okay, so last na topic naman natin is about comments naman. Okay, so let's say for example, itong description list na to, excuse me, let's say for example dito, gawa tayo dito ng comment. Okay, so dito, this is the code, or the tags pala, sorry, tags po ang gamit dito sa mga codes natin na ginagamit sa HTML. This is the tag, these are the tags for and description list. Okay, so ang gagawin natin, pag sinabi natin comment, ibig sabihin, ang makikita lang to usually dito sa ating project file lang. Ibig sabihin ito pang itsura niya, kita pa yung mga codes. Okay, pero dun dito sa ating browser, let's say for example, sinave ko, ayan, sara natin. Yan, dapat ito hindi siya makikita. Okay, hindi natin siya palalabasin kasi dapat ang gamit ng comments natin is ginagamit siya ng mga gumagawa ng web page para malaman lang kung para saan yung code na nasa ilalim ng comment na yon. Okay, so parang pinapaliwanag niya lang kung ano yung purpose ng comment na nasa ilalim. Okay, so para makagawa tayo ng ganun, ng comment natin is kailangan mo lang ng ano ba to? Less than, exclamation point, followed by, ayan, minus yan. Ilan bang minus ang kailangan natin? 3. Ayan, and then 3 rin dito, and then followed by, ayan. Okay, so yan yung comment natin. Okay, so sinasabi ng comment na to, na ang code na nandito sa ilalim is for the description list, or tag na nasa ilalim is tags na ginagamit para makagawa ka ng description list. Okay, so yun yung purpose niyang list natin. So pag nira natin yan, save. Okay, kung kanina is nakikita yun dito sa ating browser, dapat ngayon is hindi na. Ayan na. Okay, so nakakita lang nun is yung gumawa ng HTML file na yun. Okay, so that's all muna for this topic, and then wait for your activity on your GCR.